Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat, halos mapaiyak sa kahihiyan at malaglag sa upuan si Kabataan Representative Raul Manuel matapos itong gisahin ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa palagiang pagtutol nito sa panukalang ibalik ang mandatory ROTC para sa mga incoming college students. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-sari komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. Pero bagong lahat mga kabanat, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. Halito na nga mga kabanat, matatanda na isa si Raul Manuel noon at magkasama nito ang Makabayan Block ang tumututol sa ibalik ang parusang bitay para sa mga matitinding pagkakasala kaya hindi ito matuloy-tuloy na maging ganap na batas. Ayon pa nga sa balita ay di halatang takot itong si Manuel sa ROTC dahil wala di mo na silang marirecruit na mga kabataan para mamundok at maging kasapi nila sa NPA upang labanan ng gobyerno. Dahil nga sa naging balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Raul di ba nanunood ng nangyayari sa Israel? Tignan ninyo kung paano sumasama ang mga trained na kabataan sa military para ipaglaban ang kanilang bansa. Kaya huwag pigilin ng ROTC na ipatupad sa mga paaralan para matrain sila ng military na makipaglaban at ipaglaban ang ating bansa laban sa gumugulo ng ating bansa. Kailangan pa naging hindi bastos siya ng taong parang ipinanganak na may halong gulo. Yung ginawa ng niyang pagbintang sa presidente, di tama yon. Wala siyang ebidensya, wala lang mga pangulo. Dapat yan kasuhan para makulong at nang mahimasmasan. Ang gusto ni Raul doon sa NPA mag-training ang mga high school. Iwan ko ba sa batas natin dito sa Pilipinas, itong nakalagtad ang isang NPA frontliner hindi hinuli. Alam nyo, nasa gobyernong dugo at pawis ang pera at binabayad na namin na tax para may ipasahod sa mga taong yun. And hindi pa naman tayo ganun ka-head-on sa pag-confront sa mga potential threats na meron tayo. And fourth point, we believe that the proposed ROTC framework overlaps with other NSPB tracks. So we see that the real motive, especially coming from the executive branch that pushes this bill, is for military training, which is designed to boost recruitment to address the low reserve manpower supply of the AFP and produce future AFP officers. With all high schools that will be required to provide offices for DND staff and DND crafting the program of instruction, the formula to achieve such objective is near completion, and it might violate international principles stating that schools and civilian spaces must not be used for military purposes. So actually we have a recommendation since yung mga youth naman ngayon, hindi yan walang pakialam sa ating lipunan. If nagagadget sila, posibleng nagpo-post sila ng mga tweets, they participate in Twitter and social media rallies to amplify the different advocacies and causes that they have. So we believe that ROTC, as handled by AFP and DND, cannot be a platform for leadership training and civic consciousness, lalo na kung yung mga students who lead and serve the people by leading different campaigns and advocacies are called brainwashed or subversives. So hindi pwede na magamit yung ROTC para sa indoctrination, lalo na kung yung principle ay obey before you complain. So, ano yung... Sige po. For our recommendation, actually, since nag-overlap siya dun sa ibang programs, we can take a look at the Section 11 of RA 9163, which reads na dapat ay meron tayong National Service Reserve Corps. And yung mga activities nito ay joint effort ng DND, CHED, and TESDA. So,
So, environmental protection, disaster response, health education, lahat po ng yan ay pwede nating ma-achieve sa current na mga batas na meron tayo. And siguro, kung mahirapan tayo na i-uphold yung ganito, such as law enforcement and rights awareness, magkakatalo na lang kung amongst the ranks of our public officials ay hindi po nag-agree doon. Lalo na if we have a senator who will say na okay lang na makalaya at may second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun lang, maraming salamat. Chair, can I react? Ang layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yun? Ang layo naman. That's an affront to... You want human rights as part of the curriculum of Ang NSP? layo naman nung... Senator Bato, finish. Ang layo naman nung... Bakit ka nagkaganon? Ano na nangyari sa utak nyo? Ha? Ang layo naman. Ha? Ang layo. At saka, I take offense on your what you said na yung ROTC is a misrepresentation of nationalism. Anong tingin mo sa amin? Anong tingin mo sa... Ganun ka na mag-judge sa amin? Ginajudge mo kami na ganun? Ha? Are you sure you're the true representation of the... Nagmumukhang tanga si Kon dito mga kaibigan. Inaalala ko si Raul Manuel mga kaibigan. Parang tanga ko ano pinagsasabi niya rito eh. Kahit nawawala sa topic, sinisingit niya eh. Kaya naserba lang siya ni Bato. Filipino student? Ganun ba? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante? Mas marami dyan ang gusto mag-ROTC. I must tell you frankly. Bakit ka? Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako. Napakalayo. Dapat matuto. Kung may ROTC, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magrespeto. Kahit sa isang senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi ka kasama dito. Ha? Huwag mong... Honorable Chair, I would like to respond dun sa point na marami daw na gusto mag-ROTC. Mr. Manuel, let me recognize you first before you talk. And let Senator Bato finish. Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? You answer me. You love your country? Ha? O sige, you respond. Of course, students love our country and we have different ways to show Okay, we love you our love your country. Pag inatake tayo ng China dito, sinong palabanin mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually, NPA? Actually po, You will follow the NPA? since gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders, pero mismo sa ating constitution, the AFP, which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty, ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country. So wala tayong role model for that. Pakit mo na lang sa amin yung position paper po ninyo. Kasama yung position paper ng isang mga kasama ninyo. Senator Bato, can we proceed? Mr. Chair, may I move to strike from the record the statements of Mr. Manuel that were irrelevant and not germane to the topic, especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may I also request the Chair to remind all our guests who are here as guests to please show respect for the members and again, not to bring up statements, reactions that are not germane to the topic. You can make a reaction outside, the media is all there. They will listen to you. But let's stick to the course. We're all here over time and we need to use our valuable time to say something to the good senator. I know him so well. If you had something to say, he will talk to you. So maybe remind everyone of that, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Pia. Chair, dagdagan ko lang. Ito, it really represents a student. Ganyan na talaga ang state ng mind ng estudyante ngayon na dapat baguhin natin. Mali po yun. Ako, if naniwala ka sa akin, mas matanda ko sa'yo. Mali yung sinasabi mo. Gusto mo ako tirahin sa ibang issue na hindi naman natin ditakin dito. Now, since, Mr. Chair, since sinabi naman lang itong ating resource person about doon kay Sanchez case, alam nyo, gusto lang ninyo talaga akong sirain, kaya kinukuha nyo yung sinasabi ko na gusto niya akong butasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty nun, dapat nabitayin na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na second chance dahil na-reform na yung tao, according to the competition, eligible siya for pardon, ayaw na naman nyo. Saan kayo po? Saan na kami pupunta? Anong klaseng pag-iisip na? Saan kami pupunta? Gusto ko death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang death penalty. Titirahin na naman nyo ako. Ako bang gumawa ng batas na yan? Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon. Respetuhin natin. May batas na ganon. Pero hindi ko gustuhan yan. Kung akong gusto mo samahan mo ako, pitayin natin yan? Ha? Kasi lang talaga, that gusto siya kung ikaw ang representation ng estudyante ngayon, ganun na pala. Ang estudyante ngayon, kawalang disiplina. Kahit ang senador, kayang tirahin sa walang non-relevant issue dito sa ganitong forum. Ganun na pala. Kaya dapat pala talaga, ibalik ang ROTC para madisiplina kayo mga estudyante na kayo. Ha? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Bato. Mr. Chair, I'd like to seek apology for... And let me remind Mr. Manuel, NUSP, and the rest of the groups that we invite in this committee. We invite you for the sake of fairness. Alam ko naman kung anong sasabihin niyo eh. No, this is your third time to be part of this hearing. And alam ko na kung anong sasabihin niyo. Pero binibigyan namin kitong oportunidad magsalita para marinig kayo ng mga bagong senador natin. Pero ano namang kinalaman ni Sanchez sa ROTC?
Ano nang kinalaman? Kaya this serves as a warning to your group na wag niyong dadalhin ng mga walang katuturan dito sa committee ito. Dahil sinisira niyo yung aming pagdinig at sinisayang niyo yung aming oras. And again, we're exercising fairness. Kaya bigyan niyo naman kami ng respeto. Kahit alam na namin ang sasabihin niyo, ini-invite namin kayo. In fact, we invited all of your colleagues. So, last na ito, and next time we invite you, if ever we invite you, stick to the topic. At yun na nga mga kabanat, gusto mo pa At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.